po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Romans 12:1. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Amen. Our Heavenly Father, salamat nga po, Panginoon, dahil sa inyong pong pag-ibig sa amin, dahil sa sakripisyo ng inyong anak, dahil sa tulong na inyong banal na Espiritu, na kaya namin kayang ipresenta ang aming mga sarili na banal at makakatayo sa inyong harapan. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, O God, hindi po namin ito magagawa at kailanman hindi kami magiging karapat-dapat para sa iyo, Panginoon. Salamat, O God. Salamat sa lahat ng binibigay nyo sa amin. Mga biyaya, Panginoon. Maging ang aming freedom, Panginoon, na nandito para magpuri sa iyo, O God. Mag-aral ng inyong salita. Salamat sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa oras. Salamat sa peace na iyong binibigay sa amin, O God. Lord, itong araw na ito, itong mga sumusunod na oras, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo, God. Aming dalangin, Panginoon, na pakalinisin nyo nga po ang aming mga puso. Ihanda mo po ito, Panginoon, para tunay naming maramdaman ang inyong presensya, O God. We offer our lives to you, Panginoon. Our worship, O God, ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, ano man po ang magiging hadlang, O God, para hindi ka namin ma-experience ngayong gabing ito, O God, I pray that you would remove this, Panginoon. Dahil nandito po kami, Panginoon, para magbigay sa inyo ng worship, magbigay sa inyo ng glory, O God, Lord. Lord, prepare us, Panginoon. I-prepare niyo po ang lahat ng tatayo ngayong gabi. Lahat, Panginoon, ng inyong gagamitin, O God, Lord. Hawakan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapagsilbihan ka namin at mapagsilbihan namin ang bawat isang narito, O God, Lord. We offer to you, Panginoon, all of this service, O God, Lord. And we welcome you, O God, Lord, in our presence, O God. These are prayer in Jesus' name, pray. Amen. Hallelujah! Good morning! Good evening. Gising pala sila. Kumusta po kayo? Sabik ba kayo sa presensya ng Panginoon ngayong gabi? Hilingin natin ang Panginoon. Ating inaasam-asam ang kanyang presensya sa gabing ito. Amen? At lubos na pasalamatan natin siya sa kabila ng ating mga kabigatan na pinagdadaanan natin. Magpuri po tayo sapagkat ang Panginoon ay nandito ngayon. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you for your presence, O Lord. Hallelujah. Samahan po ninyo kami. Hallelujah. Sayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita.
Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa presensya mo, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, O God. Sabihin po natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Sa habang Hallelujah. buhay. Hallelujah, Amen. Lord. Tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Ayan. Na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
na mahal natin ang Panginoon. Tama po ba? Meron po ba dito hindi mahal ang Panginoon? Taas po ang kamay. Amen. Wala po, di ba? Tunay po siyang dakila. Tunay po siyang tapat. And tonight, ating pong i-experience ang katapatan ng Panginoon sa pag-awit, sa pagpuri, at pagpasalamat. Tayo nananabik kanina, minamahal natin siya. Ngayon, namnamin po natin ang katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Truly, the Lord has made a lot of things or changes in our lives. Ramdam po natin yan, di ba po? Taas nga po natin ang kamay kung sino po ang na-bless ni Lord this week. Sige po. Amen. I believe everyone has been blessed. Hallelujah. Lord. The fact that everyone is here right now, wala po kayong sakit. You're able to come here and worship Him. Ganun po katapat ang Panginoon. He will deliver you in whatever circumstances you might be facing right now. I encourage everyone, umawit po tayo. Ibigay po natin ang buong buo sa Kanya. Alisin po natin yung mga agang-agang natin sa Kanya. Let's cast all our cares to Him. For He alone deserves the highest praise, our highest worship. Yes, Lord. Tunay po kayong dakila. It's katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatian ka. Minsan po mga kapatid, awitin po natin. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, papuri, pagsambay, yalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatian ka. Awitan po natin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Tunay nga pong kaibuti niyo, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, awitan natin, Panginoon. Panginoon, ay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo
pa po, aawitan ka. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Tunay pong kay buti ng Panginoon sa ating buhay, di ba po? Minsan napapaisip ka na lang, do I deserve this? Despite na nagkakamali tayo, nagkukulang, ang Panginoon po hindi nagkukulang. Tama po ba? Amen. Palagi siyang sapat. Minsan sobra pa nga eh. And the question is, do I deserve this, Lord? Natanong niyo po ba minsan yun? Kaya po, right now, I encourage everyone, once again, let's just sing, let's worship Him. Ibigay po natin sa Kanya ng buong buo. And let's start it slow. Aawitan kita. Come on, let's lift our voices. At pupurihin, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Minsan pa po, awitan natin ang Panginoon. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo po sa aming lahat. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Amen. Let's continue in the presence of worship. I know that you know this song, Dakila Ka. Pangungunahan po tayo ng ating kapatid, si Sister Normie. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y tuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, kapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa mundong mundo'y aking aawitin.
tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat Hati tagumpay man ay naroon, tuluyan ang kalasa kung kailang ay hinahon. pag-ibig mo'y alay sa amin. Noon hanggang ngayon, Dakila ka, O Diyos. minsan pa po awitan natin, dakila ka, O Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y Halay sa akin noon hanggang ngayon. dakila ka. Dakila ka. Minsan pa po, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, oh Diyos. Amen. Can we just give one more clap for God? Truly, He is great. Amen. Magandang gabi po. Salamatan po natin ang ating Diyos sa gabi pong ito. Dakilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan sa amin, Panginoon, at sa iyong dakilang pagmamahal. Tunay nga po, O Diyos, na ang iglesia ay hindi isang lugar, kundi ito po ay isang katawan, isang pamilya na kung saan it ties sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Actually, ito po ay katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Ito po ay pinagtitibay ng dugo ni Kristo. Sapagkat ang dugo ni Kristo ay siyang nanalantay doon sa krus ng Kalbaryo para ang aming mga kasalanan, past, present, ay iyong mapatawad, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan na iyong biyaya na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sa iglesyang ito, katulad po ng panalangin ni Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 16 at saka 19, Panginoon. Dulutan niyo po, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay maranasan, O Diyos, ang lawak, ang haba, ang taas at ang lalim ng pag-ibig ni Kristo. At hayaan mo, Panginoon, na ang Espiritu Santo ni Kristo, ang Espiritu Santo ang patuloy na magbuklod sa amin, Panginoon, upang sa ganoon, O Diyos, ay patuloy po kami magkabuklod sa isang layunin, sa isang diwa, at sa isang panalangin, Panginoon, na kung saan ang pangalan ni Kristo ay patuloy pong maayahayag hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabi pong ito, na minsan pa po, Panginoon, ay tinipon mo kami. At tunay nga po, Panginoon,
na aming inihayag ang iyong kadakilaan at ang iyong pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, ang kasabikan ng bawat isa, Panginoon, na purihin at sambahin ka sa aming mga puso, Panginoon, ay yung tinanggap, Panginoon. At salamat sa kasiyahan na meron ka, na kami ay makita bilang isang katawan, nagkakatipon, nagpupuri, tinataas ang iyong dakilang pangalan. To the glory of the Father. Pinupuri po namin kayo, O Diyos. Panginoon, sa gabi pong ito, sa aming kalagitnaan ay aming inaalaala, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Iman, Panginoon, sa kanya pong kagustuhang na mauwi, Panginoon, para to be with Sister Jane, Panginoon, sa mga panahong ito, Panginoon. Hinihiling po namin, O Diyos, na nawa, O Diyos, ay mag-materialize lahat ng mga kailangan niya pong ayusin, permissions, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay maging maayos po, O Diyos, ang kanya pong pag-uwi. At dalangin po namin ang sitwasyon ni Sister Jane, Panginoon, na sa kanyang banig ng karamdaman, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang ipuin, abutin ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Dulutan niyo po ng kaginhawa, ang ginhawa ang kanyang katawan, Panginoon, na nahihirapan po dahil po sa kanyang dinaranas ngayon. We pray for your mercy and your grace, O Lord. And I pray that you'll bring spiritual comfort and strength, Panginoon, sa buhay po ni Sister Jane at maging kay Brother Iman, Panginoon. Naway ko po ang kumilos sa kanila pong mga buhay, patuloy patatagin ang kanilang pananampalataya sa inyo, at patuloy po nilang makita na ikaw, O Diyos, ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Nihiling din po namin sa inyo ngayong gabing ito, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Rosa, Panginoon. Hinihiling po namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos at paggalaw sa kanya pong buhay. Dalangin po, O Diyos, ang iyong patuloy na papagaling sa kanya at sa mga therapist na kailangan niyang i-undergo, Panginoon. We pray na yung provision, Panginoon, ang patuloy po na ipagkaloob sa kanya, even yung mga medical expenses, Panginoon, even yung needs niya na magkaroon nawa, O Diyos, ay magkaroon po ng charity, Panginoon, para sa mag-handle po, Panginoon, ng loading therapy niya, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw po, O Diyos, ang hinihiling po namin na maaari mag-provide sa kanya, Panginoon. And I pray, Lord, sa mga doktor na tumitingin po sa kanya, nag-a-attend po sa kanyang condition, Lord, we pray for wisdom that she will be given a good treatment and good diagnosis, Panginoon, sa buong kalagayan niya, Panginoon. Lord, we pray for your healing, Lord God. We pray for your mercy. We pray for your grace sa aming mga kapatid nito, Panginoon, na dumaranas ng ganitong sitwasyon, Panginoon, sa kanilang katawang lupa, Panginoon. Pray for your comfort, your strength, O Lord God. Be with them, O Lord God. Lord, sa mga kapatid din po namin maaring dumadanas din ng mga karamdaman, ano man ang mga sakit na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. We pray for your healing touch sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Even sa aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, Panginoon, na meron ding mga karamdaman, Lord, we pray for your healing touch, Panginoon, sa kanilang mga katawang lupa, at dinadalangin po namin patatagin, palakasin ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Patuloy po silang magpuri sa inyo, patuloy silang manalangin, magtiwala at umasa, sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na mayroong magagawa higit pa sa maaari po naming isipin at maaari po naming hilingin, sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos. Pinupuri po namin kayo sa gabi pong ito, Panginoon. Tinatas din po namin, Panginoon, ang aming pakikinig sa iyong salita, Panginoon. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, na alisin mo po yung mga
takip sa aming mga pandinig para hindi po namin marinig at mapakinggan ang iyong mensahe. Alisin mo po yung mga putik sa aming mga mata na nagpabigay ng dumi para hindi po namin makita ng malinaw ang iyong kagustuhan, Panginoon, ang iyong layunin. Lord, we pray na bagabagin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Yandaan po kami at tulungan niyo po kaming makasunod sa kung ano ang layunin mo sa buhay po ng bawat isa sa amin sa iglesia ng ito, Panginoon. Tinatas po namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga trabaho, Panginoon, na patuloy mong pagpalain, ingatan, O Diyos. Kayo nagpapasalamat po kami sa iyong provision, Panginoon. We pray sa mga wala pong trabaho, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang mag-provide sa kanila. At palaksin niyo po ang kanilang pananampalataya to know and believe that you are God who will provide for them, Panginoon. Salamat po sa gabi pong ito. Tunay nga pong pinupuri po namin ang iyong dakilang pangalan. Itinatas po namin sa inyong gabing ito. Pinagpray po namin sa Pastor Ricky as he share your word. I pray for your anointing to be with him, Lord God. Use him, Lord God, to bring your message across sa puso ng bawat isa sa amin. Touch us, O Lord God, by your Holy Spirit. Ito po ang aming samod dalangin ng mayroong papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po ang aming salamat. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Indeed, hindi na po lingid sa iba o sa inyong lahat ang ating pong tagapagsalita sa gabing ito. Has been a church pastor from since 2000 at siya po ay na-ordain na pastor ng Yemilif Church in 2014. Siya po ay isa sa mga elders ng TFCCD from 10 years, more than 10 years back. Siya po yung ating music pastor. And currently po, siya po ay isang music teacher sa Rashid Center School for Determined Children. Siya po ay may kaisa-isang asawa, si Sister Sally. Nandun po siya. Sila po ay may 2 anak, si Josh at si Jan. Si Jan po ay narito. And currently po, siya po yung assigned pastor for the Yemilif Church Mission sa Muscat, Oman. At siya rin po ang current na overseer of the Dubai Christian Family Yemilif Church. So kung hindi nyo po alam yung ibig sabihin ng Yemilif, yan po ay Methodist Church, Iglesia Evangelica Metodista en Las Islas, Filipinas. So the reason why I'm also near to Yemilif, kasi yung mga ninuno ko, mga Yemilif pastors din po. So without further ado, we'd like to invite Pastor Ricky to minister to us. Ferdy, Pastor Art, nakita ko kanina, ang Pastor PJ na aking inaanak, napakabait, napakapogi pa rin. Katulad din ng kanyang ninong. At of course, ang aming ninang, hello, binabati ko po kayo. At ang mga old-timer po ng TFCCD na hanggang ngayon narito pa, kailan ba kayo magre-retire? Hindi pa.
Di pa tayo uwi hanggat kaya pa, hanggat lumalakad pa, no, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyong ito. Alam ko na inudyo ko ng Panginoon kay lahat na naimbitahin ako. Actually, ang huling panahon na narito ko ay November. Tama po ba? No? Ako po ay nakasama ng mga couples natin at kami ay sama-sama doon sa baba. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Kasama ko po ang aking may bahay ngayon kaysa isa. Napakaganda. Exotic beauty. Ang aking pong anak din na babae, si Joshua po ay nasa Pilipinas at retired na. Hindi pa nag-umpisa magtrabaho, retired na. Ayan. Purihin po Panginoon na sa kabila sa daming mga taon na lumipas, kami po ay sa grasya ng Panginoon na hindi niya pinabayaan sa bansang ito. Itong bansang ito ay napakalaking pagpapala sa amin. Kaya ako'y mangayak-yak nung makita ko sa isang signboard sa 311, nakasulat na, if you live in the UAE, you are an Emirati. Kaya po lahat tayo ay mga Emirati na. Amen po ba? Yeah, kailangan na lang natin ng passport, Emirates, UAE passport. Yun na lang kulang. Siguro gumagawa lang ako ng dahilan, katwiran, bakit narito pa ako sa kabila ng mga pangyayari. Pero napag-isip-isip ko na kung uuwi man sa atin, mas delikado ron. Paglabas mo ng bahay, hindi mo alam kung makakauwi ka pa ng buhay. Lalo na kung aasta ka na para ka mayaman. May sasakyan ka maayos. May sasakyan pa kami maayos eh. Kahit nahulugan yun, malay ng mga karnaper na yun ay hulugan. Di po ba? Mukha ikaw mayaman to, hold upin natin to. Di ba? Patayin natin sa daan. Ganyan, di po ba? Kaya ako, mas mabuti pang narito tayo kaysa nasa Pinas. Malakas lang ang loob natin na tayo ay paturo-turo pa sa paligid doon, pero nagkalat ang masama, ang adik at kung sino-sino pa. Alam nyo nangyari sa aking kapatid na si Roma, di po ba? Ayan, hanggang ngayon hindi kami masyado makamove on pa rin. Magdadalawang taon pa lang naman po yun hanggang sa November. Siya ay pinatay ng adik at nakalulungkot na gano'n. Sa sariling bansa natin, hindi tayo ligtas. Kaya sabi ko kayo dyan, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko po alam kung ako yung nagkakatwiran lamang. Dahil si Eliza po, kaumpisa lang ng work nito, mag-2 months pa lang. Bagaman talagang gustong-gusto niya rito at tingin niya, ang bansang ito ay bansa niya. Bansa nila ito. Na, I want to go home. Sabi niya, Daddy, I want to go home pag nandun sa Pilipinas. Kasi dito naman sila nga din talaga pinanganak at dito na talaga sila nagkaisip, lumaki. At gustong-gusto nila rito. Pero nung nasa Pilipinas, nagustuhan din naman po nila ron. At malalakas sa loob na kung saan nakakarating, naabot ng hating gabi. Ako po naubos ang takot ko, lalo na nag-umpisa magtrabaho siya sa Makati. Nagmumotor, move in, ganyan. Maangkas mo sa motor, may bayad. Yung imbis na mag-jeep, mag-taxi, yung motor, naku anak, delikado yan. Umuwi ng alas 2, alas 3 madaling araw. Naku Lord, ikaw na akong bahala. Ubus na yung takot ko. Dahil po napaka-delikasyon. Kaya po sabi ko nga, mas safe pa tayo rito kaysa sa Pilipinas. Dahil dito, at least yung mga dumarating na mga regalo ay nasasangga. Di po ba? Tayo iniingatan ng nakikibansa tayo rito. Kaya mahal na mahal natin ang UAE. UAE. Di ba? UAE. Ayan. Come to Dubai, Habibi. At hanggang ngayon po, punong-puno ang flight. Paparito. Siguro, nag-book kayo ng papunta at pauwi. Pag yung mga nakabagong dating ulit, nakita nyo, punong-puno ang flight pa rin. Salamat po sa Panginoon sa bansang ito. And of course, ito naman hopefully hindi pa naman itong huli na ako'y imbita ninyo. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa TFCCD na napakalaking bahagi na aking buhay. Aalis na si my friend natin, si bro. May asawang Pilipina yun? Hello, sister. Hello, my friend, come back here. Paki-translate na lang sa kanila, sa kanya. Actually, ito pong message ko sana ay English. Nung marinig ko na Tagalog naman pala ating PNP, itong ating worship team, sabi ko, Tagalogin ko na nga, paghihirapan ko ng Tagalogin ito. Yung aking mensaheng ignayak para sa atin lahat. Ayan, so salamat po. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dito sa TFCCD
na laking bahagi ng aming buhay bilang pamilya. Dito po nagsilaki ang aking mga anak. At nangangalang sa pagpupumilta aking tatay din, nang sabi niya, Ricky, umuwi ka na sa atin sa Yemelif. Kailangan ka nila ng tulong mo doon. At ang tatay ko po, ang totoo niyan, very confident siya. Sabi niya, doon marami kayo. Marami kayong mga workers doon sa TFCCD. Umuwi ka na sa Yemelif at doon ka na dahil kulang sila ron. Walang tao. Hanggang ngayon po actually kulang kami. Ayan. Kaya, ayun, napilitan din ako na iwanan kayo ganito sa pagsunod ko sa aking tatay. At ito, napala ko, nagkaroon ako ng cross. Ayan. May agimat po yan, kapangyarihan. Meron ako mga magagandang baro ngayon na hindi naman natin masyadong na-entertain, di po ba dito? Pero sa amin pong home church, basta communion, lagi nakapamahaba. Talaga pong long sleeves, parang may kasalan. Ganun po. At laging may ganito at may clergy collar pa. Ayun lang po ang mga napala ko. Wala pa rin akong pera. Hindi pa rin po nagkapera sa church. Ganun pa rin. Joke lang po. Salamat din sa Panginoon at sa inyo na mga narito ngayon na matagal na nakasama namin. Mahal na mahal namin kayo lahat. At of course, hindi na kami masyadong nakipag-communicate sa inyo. Gusto namin kayo bigyan ng katahimikan. At para maasikaso nyo rin ang iba mga bagong dating dito sa ating church na ito. Kaya mahal na malamin ang church na ito at hanggang ngayon kami ay connected sa ilan sa inyo at sa ilan sa aming mga inaanak. At ito lang po nakaraang linggo, ako ay na-chinat ako na isa sa mga inaanak namin narito. Wala na rito ngayon. Sabi niya, Ninong, let's get together. Kako, sige, come. Sabado kako, free kami. Basta kako, perfect, perfect. Okay, come kako, my friend, come. Kasi with the wife. Ayun. At yan, hopefully, matuloy yun. So, ayun po mga kapatid. Sa gabing ito mga kapatid ay nais ko po kayong tayo sama-sama mag-aral tungkol sa isa sa mga hindi lang haligi, kundi higit pa sa haligi na ating tungkol sa isa sa pinakamahalaga na dapat nating maunawaan sa ating pagiging Kristiyano. Ang tema po ng mensaheng ito ay meron sa English na tema na The Empowered Church. O isang iglesia makapangyarihan. Ayan. Ang pamagat po ng mensahe sa Tagalog ay ang mahimalang pagdating ng Espiritu Santo. Ito po ang tinutukoy ko, ang Espiritu Santo. Na napakahalaga na hopefully hindi katulad ninyo, may ilang mga Kristiyano na tila ba na-ignore ang Santong Espiritu. Lalo na yung mga tao na hindi naman nakakaten ng mga studies. Simba-simba lang. Simba, uwi na. Simba, uwi. Ganun lamang. Once in a blue moon, matakil ang mensahe tungkol sa Santong Espiritu. Kaya ngayong gabi, ay hayaan ninyo tayo po ay mabiyayaan ang mensaheng ito. Ang pamagat po ay mahimalang pagdating ng Espiritu Santo. Tayo po sa madali mo ko tayo manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa langit, kami po ay dumudulog sa inyo. Nagpapasalamat, nagagalak na sa gabing ito, ng Sabado ng gabi. Kami sama-sama sa napakagandang lugar na ito na aming bahay-sambahan upang kayo ikatagpuin namin sama-sama as a family dito sa TFCCD. Maraming salamat po Panginoon. At sa aming pagtitipong ito, sa aming pagsamba, may panahon kami upang makinig sa mga nais ninyo sabihin sa amin. Tunay nga po kami makikinig. Tulungan po ninyo kami, ay inyo pong Santong Espiritu na siya rin naman tema na aming pag-aaral sa gabing ito. Asahan namin na siya maghahari sa buhay ng bawat isa sa amin, lulukob sa lugar na ito at tutulong sa amin sa pagkaunaba. Gamitin nyo nga inyong halagang alipin gaya ng panalangin na kanina sa paghahayag ng mga katotohanan mula sa inyong mga salita. Mapapurihin kaya nawa namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Ang sabi po ng misis ko kanina, huwag mong pakahabaan. Baka hindi ka na ulit imbitahin doon. Di ba sabi niya, masyado kasi mahaba ang magsalita. Tama. Baka, iklian mo lang. Yan. Mga kapatid, hindi mo na natin babasahin ang mga talataan. Ito ay isasama na natin sa ating mga puntos. Ang mahimala pagdating ng Espiritu Santo. Matapos po ang pangyayari mula sa pag-akyat
sa langit ng ating Panginoong Hesus hanggang sa pagpili ng kapalit ni Judas, si Matias. Ito pa sa aklat ng mga gawa, no? Mula doon sa unang chapter, umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit, nakatanaw ang mga alagad, at fast forward, sabi ng mga anghel, bakit kayo nakakatingala riyan? Kulang na lang sabihin sa kanila, para kayo natulala riyan, nakanganga kayo, nakatingala pa kayo. Yun din, ikang kaparehong Jesus na ito. The same Jesus that you see coming up is the same Jesus that will come down. Siya rin ikang babalik. Kaya nang ipinako niya. At yun nga, nagpatuloy sila. Wala na si Judas na naghudas. At ito eventually napalitan ni Matias. Ano po? At patuloy po silang umasa sa pangakong Espiritu Santo na parating. Yan. Mula po sa talata ang ating pagbubulayan ay mababasa po natin ang katuparan ng pangakong ito, mga kapatid. Ni Jesus na sa kanyang mga alagad at mga disipulo, 12 alagad at kasama ang 100. Ano po? Ang tanong po ay ating sasagutin ay ito. Paano po ba naranasan ng mga nauna sa atin ang pangakong pagdating ng Espiritu Santo? Paano po ba naranasan ng mga nauna sa atin ang pangakong pagdating ng Espiritu Santo? Una sa lahat, nais ko muna tayong bigyan ng baseline ng mga kapatid. Ang tanong pa ay, sino po ba ang Espiritu Santo? Hindi po ano. Ayan. Marami sa inyo marahil ay well-versed dito sa ganitong sa kalagayan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Hindi po ba? Hindi po siya isang kapangyarihan lamang. Let me just confirm, mga kapatid. Ano? At sa mga bago dyan sa inyo, ang Espiritu Santo hindi kapangyarihan. Noong mga early 2000, kahit nung kami mga narito na, ay topic po namin ang ikagaganda ng music team ng aming mga awit ay ginagayak. At isa ron sa binibigyan namin ng patunay ay hindi totoo ang sinasabi ng ilang mga video noon, may mga video pa noon na study, na kapag daw, kailangan daw continuous ang pag-awit. Kung 3 yan o 4. Pag daw may putol, pag may cut, may gap, o may mali, nagkamali, may nahuli, may nauna, ang Espiritu Santo raw ay haalis. Iiwan tayo. Kaya, wag daw dapat magkamali. Ayan po, ang ilang paniniwala. Kasi ang paniniwala nila, ng ilan, nakalulungkot, na ang Espiritu Santo raw ay isa lamang power o kapangyarihan. Kapag kailangan daw ang mga kanta raw ay isang chord lamang para daw may continuity, tuloy-tuloy. Yun po ay almost impossible na maging isang chord. Isang key. Kung key of G, lahat daw key of G. Imposible po yun. Para sa lahat ng kanta. Ano po? So, imposible po na magkaganon. At hindi po totoo na Santong Espiritu ay aalis dahil may namali, may nahuli. Sanay-sanay tayo sa mga ganyan, may misa, huli. Hindi naman dahil sa may edad na nagpapaawit o batang-bata o bago pa o di ba? Lahat po nagkakamali. Nagkakamali. Kailangan talaga praktisado. No? Kahit na praktisado ka, nagkakamali ka pa rin. Ang Espiritu Santo po ay isa sa 3 persona ng Diyos. Yan, napakahalaga po yan sa ating doktrina. Bilang mga evangelical Christians, ano po? Ang Espiritu Santo po ay hindi Diyos Ama. So when we pray to God the Father, we pray to God the Father. Hindi po yan Santo Espiritu. Ang Espiritu Santo ay hindi po si Jesus. Meron po ba akong PPT? Ayan, napakaganda ng PPT ko na yan. Pero anak, parang basic lang ginawa mo. Parang sinadya mo yata na hindi mo ginandahan ngayon. Linggo-linggo po ay naggumagawa ako ng PPT pero napakaganda. May mga halahalaman pa. Ba't parang ngayon anak? Parang matamlay, Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay hindi po si Jesus. Kung pag-aaralan natin ng Biblia, si Jesus po ay hindi naman Diyos Ama. Siya po ang anak, bugtong na anak, mga kapatid. At dahil po riyan, meron po tayong diagram na napakaganda-ganda.
Alam niyo, medyo off tong salamin ko na dahil 5 po yung salamin ko eh. Itong nadala ko na medyo off. Hindi ko naman makita kapag hindi ko naman kayo makita kapag suot ko. Kaya alisin natin. Agi anak, kana mo. Next. Ayan. Pamilya na kayo dyan. Nakita nyo na yun siguro. Nakapost na sa internet. God is the Spirit. God is the Father. God is the Son. The Son is not the Spirit. The Son is not the Father. The Father is not the Spirit. Pastor, complicated. Buti nga po may ganyan. Mahiwaga. It's a mystery. Ano po? Pero wala tayong magagawa sapagkat yan po ang pinakilala sa atin ng Biblia. Ng ating Diyos ay mayroong 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi po yan kinikilala ng Iglesia ni Cristo. Hindi po yan kinikilala ng Mormons. Bukod sa may dagdag pa silang aklat na kung tawagin ay Book of Mormons. Kakatuwa yung kanilang explanation tungkol sa Diyos at tungkol kay Jesus. Tayo ayan. Simple pero misteryo pa rin. Hindi po natin pwede i-compare ang ating Diyos sa isang itlog na mayroong balat, mayroong puti, at mayroong yolk. Dahil ang Diyos po ay hindi bagay. Siya po ay lumikha ng lahat ng bagay. So we cannot compare Him to an egg. Hindi rin po natin siya pwede i-compare sa tubig. Na ang tubig daw ay liquid, pwede rin gas, pwede rin solid, yellow. Yan. Malinaw po sa banal na kasulatan na ang Santong Espiritu ay hindi kapangyarihan lamang. Ito ay Diyos din. Hindi ko na binanggit sana, babanggitin yung salitang Trinity. Dahil baka meron sa inyo mag-walk out. Pastor, wala naman Trinity sa Biblia. Bakit nangangaral ka ng Trinity dyan sa pulpito? Kaya huwag nyo nang isipin na sinabi ko yun. Basta ang Diyos na lang natin ay 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ngayon, ano po ba ang ilang gawain ng Espiritu Santo? Meron po akong ilang inilista. Ano po ba mga gawain ng Espiritu Santo? Una, isa sa mga gawain niya, binabago po niya ang ating buhay sa mabuti. Dati tayong mga ubod ng sama, alam na iba sa inyo. Di ba? Pero dahil sa Santong Espiritu, tayo ay nagbago. Ano? Sa Bilibid Prison, noong 90s pa, maraming mga ubod ng sama, mga hardened criminals, mga mamamatay tao. Hindi lang isang pinatay, 20, 30 ng mga tao. Dahil yun ang gusto niya lang gawin, pumatay ng tao. Eh dahil nakakilala sa Panginoon, sister, please translate to the brother because if I speak in English, it will be British English and it will be difficult to understand the accent, okay? So please, sister, translate. Transliterate whatever I say. Say to him. Thank you. Isa po rito ay, so yun nga, maraming mga tao na ubod ng sama na nagbago nung makakilala sa Panginoon. Sapagkat ang Espiritu Santo ay nabuhay sa Kanya. Yung mga dating ginagawa niya, hindi niya na ginagawa. Isa rito ay ang nagpapaalala sa ating mga kasalanan. Isang patunay na ikaw isang Kristiyano na kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, na kahit di ka aware na kasalanan yun, akala mo nung una, tama yung ginawa mo na yun. Sinigawan ko talaga. Sabi ko sa kanya, walang iya siya. Ang Santong Espiritu bubulong sa iyo, mali ang ginawa mo. Dapat di mo sinigawan. Sinabi mo na lang sana, may hinalang. Walang iya siya. Ano lang. Nagpapaalala sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Malaki man o maliit. Nung panahon ni David, buti na nga lang at mayroong isang propeta, nagpaalala sa kanya. Nung una, medyo ano pa siya. Ano ba ibig sabihin niya? Ito ikang ginawa mo, kawalang iyan. Ginawa mo ikang asawa na may asawa, dinala mo sa kamatayan ang kanyang asawang lalaki, at ginawa mong asawa itong si Batseba. Kaya naman, ang David ay talaga nagkanda umiyak-iyak at nagsisi sa Panginoon. At ang sabi niya ay basang-basa na po ikang aking unan, Lord. Sabi niya sa Psalm 51. Ayan. Tayo ay ginagabayan ng Espiritu sa katotohanan. Ano? Meron tayong discernment. Ilang tao na rito mga kapatid, mga kasama natin, nagpalipat-lipat sa iba-ibang mga grupo.
Ang ilan marahil nakapunta sa isang church na akala mo tunay na church. Yung pala mga kasamaan ginagawa mula sa pastor hanggang sa mga leaders at kung ano-ano. Meron po kaming ilang nakasama sa church na ganun. Na to the point na itong pastor ay parang pinag-iinteresan pa ibang miyembro. Napakawalang iya. Puro kawalang iyaan. So alam mo na hindi. So ikaw, nakaupo ka rito, ilang buwan ka na rito, you will have the discernment dahil you have the Holy Spirit. Kagabayan ka niya. Para malaman mo, ano ba talaga? Tama, totoo ba ito? Ito ba talaga ay pamilya ng Diyos? Ito ba isa sa mga pamilya ng Diyos dito sa Dubai o hindi? Ayan. Yan po ay ramdam ko dito. Kaya ako ay nagtagal dito ng 14 years. 14 years, Pastor Abang. From 2000, nag-upisa kami sa patikim-tikim. Patikim-tikim ng church. Dahil kami Bible study group lang, Pastor Perdi. Ayan. Kinuha nila ako as choir director para umawit sa isang main church. Doon sa main church, sa UCCD. Can you believe? Buong Filipino group, 90% choir members. Naka-uniform pa kami, kamakanta. Sa main church. 90% choir members. Doon po kami nag-umpisa sa patikim-tikim ng church. Hanggang sa maabot na kami may sandaan. Nung time na ng choir member, Pastor Ferdi, ay maabot ng 40. So halos 5 lang ang nakaupo na Pilipino. 40 kami, kami nila at Tilani. Sama-sama kami. Mula sa patikim-tikim ng pagiging church family as a Filipino, umabot kami sa 100 mahigit. Umabot kami sa 200 hanggang sa lumipat dito ng 2003. Umabot kami ng mahigit 300. Pero nung lumipat kami rito, nabawasan kami dahil ang mga iba ay bumiyahe. Mga sensitive. Ayaw magsibiyahe. Gusto lang daw nila sa Satwa. Napakaganda raw kasi sa Satwa. Napakaganda sa Satwa raw. Ayaw nila bumiyahe. Kaya umabot lang kami ng 270, if I remember correct, nung kami lumipat dito. Pero after few months, ayan, nadagdag na naman tayo. So from church choir, tayo naging isang legit na church. Mula sa patikim-tikim, pinilit na gustuhin. Ito lang. Hindi alam ng iba yan. Tayo lang mga OG, ha? Yeah. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit mong gustuhin, hanggang sa ito ay lumalim na. Kaya ang hirap na tanggalin. Kahit napakalayo ng biyahe, pupuntahan mo. Yeah. Praise the Lord. Isa pa, ibinibigyan niya tayo ng kaloob ng spiritual. Yan. Nakakatawa na napakarami natin dito sa music team. At ang iba ay dati nasa ibang ministry. I remember, andito na ngayon sa music team. Ang iba naman, dating music team, lumipat sa ibang ministry, balik ulit sa music team. Hindi ko na sabihin sa inyo kung anong mga edad nila. Yan. Malulupit, ha? Kaya kayo mga bata, ayan, matuto kayo sa mga may edad sa inyo. Tingnan niyo kung paano sila gumagawa para sa Panginoon. Iyan po ay kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Binibigyan ng kapangyarihan upang sumamba sa Diyos. If not for the Holy Spirit, we don't have the appetite to worship. Malayo, huwag na. Doon na lang tayo sa bahay. Wala naman tayong kotse. Talaga naman wala ka naman kotse. Noon ko pa sinasabi sa inyo, dahil ikaw housemate ka. Kung manager ka, may kotse ka. Bihirang-bihira housemate na may kotse. Bukod kay sa ibang mga nakasama natin may Pastor, wala po kami kotse. Hindi ka naman talaga wala naman talaga kayo kotse. Talaga mag-commute kayo. Yun talaga gagawin nyo. Kahit pumunta kayo sa mall, you have to commute. Wala nga po kami. Oo nga, yun na nga eh. Kaya nga, if there's a will, there is a way. If there's a way, there is a highway. Ayan. Ayan. Ginagabayan niya tayo. Pampito, binibigyan ng kapangyarihan upang tayo magpatotoo para sa ating Panginoong Yesus. Ayan. More than any time, itong mga season na ito, ang panahon upang ang mga tao ay ating ilapit sa Panginoon. Ilapit natin sila. Ngayon, mga kapatid, sa tanong na, paano po maranasan ang mga paano naranasan, slowly lang ako. Paano po ba naranasan ng mga nauna sa atin ang pangakong pagdating ng Espiritu Santo? Una po, ang kapangyarihan po mula sa Espiritu Santo ay nagbigay sa mga alagad ng mahimalang makapagsalita gamit ang iba't ibang wika. Noong time na yun, mga nauna sa atin. Talatang 1, sabay-sabay po tayo.
Nakakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Ang pagtitipon po ng mga alagad. Mga kapatid, sa salitang Tagalog, ang pagtitipon ay napaka-basic. Ano po? Sila ay nagkakatipon. Pwedeng sila ay nagkakatipon dahil sila nagiinuman ng alak. Pwede sila nagkakatipon dahil nagbibidyoke. Pero pagka tinignan natin ang keyword dito, pagkakatipon, ay kakaiba. So inabutan po sila ng pista raw ng Pentecostes. Ito po ay ginaganap 50 days after ng Passover, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay dinakip. Yung panahon ng Passover, siya ay dinakip, hinatulan at kinabukasan ng Biyernes, siya ay ipinako sa krus. 50 days na po nakaraan. At ito pong Pentecostes ay pista ng tinapay. Sorry. Nakakatimo sila na mayroong pagkakaisa. Ito pong Passover, pista ng tinapay na walang lebadura. If you remember, di ba ba? Noong panahon ng Holy Week, pinag-usapan natin yan. Pinag-aralan natin ulit. Inalala natin. Nakakatipon po silang may pagkakaisa. Hindi lang po basta nakakatipon, sila po ay nakakaisa. Sabi po sa Greek word, homotumadon. May pagkakaisa sa puso, sa isip, at pagtanaw sa hinaharap. Ayan. Sila po ay nakakaisa sa isang pag-asa. Ano po yun? Na sila ay expecting na may darating na ipinako ating Panginoong Hesus matapos na siya ay makyat sa langit, yun ang kabilin-bilinan sa kanila. Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Do not leave Jerusalem until the one comes. Ano po? Ayan. Dahil nga po sa lahat sila ay mga tagasunod ni Jesus, nabuo sa kanila ang katangiang ito. Homo-tumadon. Hindi po homosexual. Hindi po yun. Ano? Homo-tumadon. May pagkakaisa sa puso, isip, pagtanaw sa hinaharap. Ayan. Tayo mga kapatid dito po sa TFCCD, meron po ba tayo ng homo-tumadon? Tayo po ba ay nagkakaisa sa isip? Nagkakaisa sa isip, sa puso, at pagtanaw sa hinaharap? Amen po ba mga kapatid? Amen. Napakahalaga po niyan sa ating lahat. Ayan. Sa talatang 2, sabay-sabay po tayo. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Ayan. Ito pong ugong na ito ay sa Greek ay Noe. Ito'y ugong ng malakas na hangin na bumalot sa kinaroroonan nila. Hindi po sa lahat ng lugar. Sa lugar lang nila. 120 people gathered together and this strong wind came. Lakas na hangin. Katulad din po ito ng sa Ezekiel 37:7 na kung saan si Ezekiel ay sinabihan ng Diyos ni Yahweh na mangaral kay ka sa mga kalansay na ito. Mga kalansay ito, parang pangaral, parang alam niyo yung kalansay, skeleton. Sa mga skeleton, maraming skeleton. Sabi ni Yahweh, mangaral ka dyan. Sumunod si Ezekiel at sa kanyang pangangaral, immediately after mangaral siya, may malakas na hangin naman ang Espiritu Santo. At walang kabog-abog, nagkaroon ng muscles at balat ang mga tao na buhay na muli. Katulad din po ito ng malakas na hangin na nagpapaikot-ikot sa ibabaw daw ng tubig nung panahon ng creation sa Genesis chapter 1, verse 2. Ang sabi ron, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kaliliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. The Spirit of God is hovering on top sa tubig. Boom! Wala pong boom. Ugong lang. Iba na yon. Iba na po yon. Hindi po ito karaniwan mga kapatid at marahil ay lumikha ng gulat at takot sa lahat. Sino ba naman ang hindi magugulat? Wala namang bagyo. At least ngayon sa Pilipinas, may mga salita, may mga bali-balita na sabi ng nanay ko, naku Ricky, napakalakas ka ng bagyo rito noong mga nakaraang ilang taon. Umuugong ay kamuong ni. Shhh! Di para palang Santong Espiritu. Kaya lang,
Buong bayan, hinahangin. Ito, very special. Yun ang lugar nila. Parang creation ang nangyayari pala sa mga bagyo. Kasi sa ibabaw ng tubig. Mugong. Kaya ito lumilika ng takot sa lahat at pagkagulat. Talatang 3, tayo pong lahat. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Yan. Mga dilang apoy. Ito ay parang it may be not polite, pero to say na, just like in the movies, alam niyo yung mga makapangyarihan, mga movie, mga kung ano-ano. Ayan. Nauna na po ang Biblia bago pa magkaroon ng mga pelikula. May dilang apoy. Sa Greek, ang sabi ay, ang translation ay glossa Jose pyros. Familiar kayo sa salitang pyrotechnics. Di ba ba? Doon po galing yung pyro, sa salitang pyros. Glossa Jose pyros. Sumisimbolo sa presensya ng Diyos at pagpapadalisay o purification ng salita. Dilang apoy ay pumunta sa kanila individually, mga kapatid. Dumapo ang dilang apoy sa bawat isa sa kanila. At may nangyari sa talatang 4, tayo pong lahat, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ay sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ayan. Paano po ba napuspos ng Espiritu Santo? Sila raw ay napuspos ng Espiritu Santo, ang sabi. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ay buong buo kontrolado ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit. Kontrolado. If you are filled by the Holy Spirit, you are controlled. It means you are controlled by the Holy Spirit. If you are filled by the spirit of alcohol, you are controlled by the alcohol. Ano po ang kasabihan? Sister, pakitranslate mo kay Bruha. Kapag may alak, mayroong pulutan. Kapag may alak, mayroong balak. Ngayon lang kayo naka-experience ng ganito ulit, ano? Pastor Raba, iba naman mga jokes niya. Ito po mga kapatid, ang espiritu ng alak ay ayaw ng mga pinsan nating letrang M. Okay lang sa kanila mag-yosi kasi ay may euphoria rin, feels good din. Yeah? Lalo na pag bagong kain daw, lalo raw pag may kape. Hindi ko po naranasan yung ma-hook sa sigarilyo eh. Sa alak lang po ako dati patikim-tikim. Pahiga-higa sa sahig pag sobrang lasing na. Alam niyo yun? Tatakapan ka ng dyaryo. Parang patay ka na. Magkukulaps ka ng 9 o'clock. Pagising mo, alas 3 na madaling araw. Tulog na lahat. Tapos na ang party. Bakit? Yun po ay espiritu ng vodka. 2 boteng vodka. Walang kain. Ayan. Kaya pag tama ng espiritu ng alak, wala na. At of course, pag may alak, mayroong balak. Sister, please translate again. Kapag may alak, mayroong balak. Ang mga kasamaan ay laging nagaganap kapag ikaw ay nasa espiritu ng alak. Hindi ka kasi control ng Espiritu Santo, kundi espiritu ng alak. At sa Pilipinas, sanay na sanay tayo. Alam mo na, pag may nag-away, lasing. Tama po ba? Pag may na-rape, lasing. Bukod pa sa espiritu ng, mas malupit, espiritu ng droga. Yeah. When you are filled by the Holy Spirit, it means you are controlled by the Holy Spirit, not any other spirit. Ibig sabihin ay hindi po puspos ng ibang espiritu. Kaya mamili ka, gusto mo ng puspos ka ng Espiritu Santo o espiritu ng alak? Ang sabi ng iba, mga church people, lalo na yung Filipino background, pastor, every weekend lang naman eh. O, pastor, every occasion lang naman eh. Okay ba yan? Occasional lang naman. Pag may okasyon lang. Paano ko lahat ay inom ng alak? May birthday, mga church people natin. Pag may birthday yan, may alak. Kung 100 tayo rito, 100 araw kalasing. Yung iba kung mag-birthday, 1 linggo. May mga pastor na nag-birthday, 1 linggo, hindi pa natatapos yung birthday. Last year po, nag-birthday ako Wala naman kayo pinadalang cake sa akin kahit sino sa inyo Pero ang cake ko po last year, ang cake ko po siyam. Siyam po ang cake ko isang gabi. Siyam po yun. Kaya sabi ko, tapon na lang natin iba. Yan. Di pa nalagyan namin sa rep. Hindi po basta cake lang ha. Ganun kalalaking cake, siyam.
Kaya masarap magpastor pagka pastor kayo eh. Yung mga membro excited, birthday ka ni pastor, bilan na ika natin ng cake. Eh, hindi ko lang masabi, perahin nyo na lang. Taas na nga na sugar eh, papakake pa. Di ba? Diba? Sa school po, pag may birthday, sawari na sa cake. Pinamimigay ko na nga lang. Eh, alam niyo, pag music teacher ka at mayroong may birthday, minsan 2, 3 may birthday, 3 cake, dati ka ganun. Kulang na ibenta ko at pagkapirahan, sayang naman. Eh, mga kapatid, ayun niya. If you are controlled by the Holy Spirit, it means you will never be controlled by any other spirit. Unless you want to be controlled by other spirits. Patikim-tikim. Hanggang sa malasing ka na. At sila po, mga kapatid, ang ating mga nauna sa atin na ito, ay nagsimula magsalita tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Gamit ang iba't ibang wika. Yan. Heterais, glossais. Parang 6, parang 6. Heterais, glossais. Mga wikang legit, mga kapatid. Foreign languages. Hindi mga imbento lamang. Ibalik mo, anak. Ibalik mo. Andali lang. Balik mo. Huwag mo na yun. Mga kapatid, ito nga foreign language, di ba? Merong nagja-Japan. Pero sa time nila, parang walang Japan. Merong actually, wala akong maisip. Something like, bigla na lang may nag-Japanese. Agaranay. Jinomoto, Yamaha. Sache. Biglang, merong Japanese din doon, nakarinig. Oh, meron naman nag-Korean. Kokoro. Koro-sen. Ayan. Maya-maya, doon naman sa kabilang side, meron naman nag-Chinese. Actually, sabay-sabay pala yun. Ano? Chinese naman. Sifong lai lang. Lole. Nakara. At biglang meron ding German. Sprachen heiten und nacken, nacken. Und nacken. Ngayon mga kapatid, yun po ang sinasabing wika sa iba't ibang wika, iba't ibang lengguwahe. Hindi po yung mga nakita natin sa TV. At least dito sa TFCCT, walang nag-a-attempt niyan na gumawa ng mga salitang yaba, dabadu, at asyabadara. Ayan. Sabay-sabay nga po tayo, yabadabadu. Asyabadara. Pagsamahin po natin, yabadabadu, syabadabadu, yabadabadu. May mga church pong ganyan. And according to them, ito raw ay pakikipag-usap sa Diyos. Yung ganong klase na yabadabado, syabadabado, I feel na ito ay hindi talaga pakikipag-usap sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi mo malulokong ganyan. Yabadabado, syabadabado. Di ba? Hindi yan. No. Ayaw nating subukan ng ganyan. Bagaman may sinasabi si Apostol Pablo na ang isang klase daw yata ng pakikipag-usap, pagsalita ng iba't ibang wika ay directly to God. Yun ang katwiran nila. To date, wala pa akong nabalita na isang church na mayroong gift nito na speaking in tongues, in foreign language, at sa kabilang side may nag-explain. Wala pa akong nabalita. Ibalitan siya kung meron kayo nabalita ang ganun. May mga clips sa YouTube, videos nitong yabadabado, syabadabado. At kumisan, na itatranslate pa yung mga sinasabi kasi may mga similar words sa Italian, Arabic, German, similar. Kung ano-anong sinasabi na wala namang katuturan. It makes no sense. Basta nabanggit lang sinasabi, mga kapatid. So, hindi po ito. Ito ay malinaw na wika, lengguwahe. Ito na yung lengguwahe, malinaw, kaloob ng Espiritu Santo. Sabay-sabay po sila sa pagsasalita tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos gamit ang lengguwahe na hindi naman nila pinag-aralan. Ito po ay isang himala, mga kapatid. Maging sila, marahil ay nagulat at namangha sa kaloob na ito ng Espiritu Santo sa kanila. Lahat na nakarinig na may wikang ganon,
ay nagulat sapagkat legitimate ang sinasabi. Mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos ay kang binabanggit. Yan. Pangalawa, karanasan. Sila po ay nagpakita. Ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo ay nagpakita sa mga debotong Hudyo ng isang himala na nagdulot ng pagkamangha nila. Sabi po sa verse 5 to 12, sabay-sabay po tayo. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao na manghalis sila sapagkat nagsasalita ng mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang sinabi, hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nagsasalita ng iba't ibang wika sa ating wika? May mga taga-Parsya, Media, Ela, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. 10. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto at sa lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene. At mga magmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. Hindi nila lulubos ang maunawa ng nangyayari, kaya nagtanong sila, ang sabi, ano ang kahulugan nito? O sa English ay, what is the meaning of this? Ang pagkamangha po ng mga debotong Hudyo. Sila po ay mula sa iba't ibang lugar at sila ay bumalik lamang siguro dahil nga sa piyesta ng Pentecostes. 50 days after ng Passover. Alam niyo, napakarami pong piyesta sa Israel hanggang ngayon. Hanggang ngayon. At sa mga hindi nakakalam sa inyo, ako po ay nagkaroon ng privilege makarating doon. Nakapag-tour na roon ng siguro 3 or 4 times. Ano? At kung hindi lang nagkakagulo, malamang si Pastor Arte nakarating na rin at nagpaplano siya magpunta roon. Ano po? Direct flight from Dubai. Ngayon free flight yata ngayon. Gusto niyo magpunta ngayon? Free flight yata. Pastor PJ, anak, libre ba ang flight ngayon? Parang may plus 50 dirhams pa yata pocket money. Kung gusto mo magpunta. Ngayon mga kapatid, alam po nila ng mga Hudyong ito na sila ay mga taga-Galilea. Ito mga taga-Galilee. From Jerusalem to Galilee, sa area na yun ay around 80 to 100 kilometers. Ano? At sila ay, hindi po matukoy bakit alam ito ng mga debotong Hudyo. Siguro kaya sa accent nila nung sila ay nagsasalita ng wika nilang time na yun, which is not Korean, but maybe Aramaic. Siguro may accent sila. Parang ako, mga kapatid, kahit saan ako makarating, pag may kausap akong Pilipino, ay, sir, taga-saan ka? Sabi ko, Nueva Ecija. Kaya pala ganyan na, no? Oo, Nueva Ecija. Yung kako lalawigan ng mga ganda lalaki. Nueva Ecija. Kaya pala ikaganyan na ika-accent mo, taga Nueva Ecija ka pala. Taga-saan ka? Kala ko nga, sir, taga Bulacan ka, kasi medyo ganyan din ang accent ng Bulacan, eh. Yeah. Hindi ko po talaga binabago yung accent ko. Kasi ang ganda, eh. Nalalaman ng mga tao na, taga Nueva Ecija siguro ito kasi maganda lalaki. Yan. Mga kapatid, nakakamangha na marinig sila na nagsasalita sa iba't ibang wika dahil sila ay mga from Galilee. At hindi naman sila mga mukhang mayaman, mga kapatid. Dahil nga, naturally, mga mangingisda, ano pa itsura? Meron ba mga mistisoy, mga mangingisda? Siyempre, alam mo na, lagi nakabilad sa araw yan. Di ba? Unless na siguro, hindi naman pwede sabihin medyo pumuti dahil ang ministry ng Panginoong Hesus ay kung saan. Wala kang matulog ang maayos kundi pa may special occasion ng Passover na meron magpaparent ng bahay, magpapagamit, magkakabubong. Otherwise, talagang nasa outdoor sila. Almost all the 3 years na yan na kasama ang Panginoong Hesus. Ano po? Pero gano'n pa man, hayaan na natin na gano'n na talaga namang sila. No? Ibang wika ang sinabi na hindi naman nga nakapag-aral. Ito yung mga wika mga kung saan-saan. At sa bilang ko, mga kapatid, inabot ito ng 14. At ayon sa mga ilang mga magagaling, mga scholars, parang ito na yung mundo noong time na yun. Ito na yung buong daigdig halos. Ito na representation ng buong daigdig. Ngayon po, sa United Nations, mayroong 190 plus na nasyon, na country. Sa Dubai, mayroong more than 200. Mas marami pa po sa United Nations. Pero noong time na ito,
14 languages ang talagang parang ito na. Siguro yung mga dialect eh, hindi pa nga masyadong nai-emphasize dito. Pero 14 languages, mga kapatid. Representing maybe that time the old world. Ano po? Ang tanong nila, paano daw po sila kapagsalita ng mga wika nila? Gayong ang mga alagad ay taga Galilea. Ang sinabi nila ay tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Maganda, mga sinabi. Ano po? Sinabi nila na ang Diyos ay makapangyarihan at mabuti, kamangha-mangha. Hindi po talaga nila maunawa na mangyayari. Ang tanong po nila ay, what is the meaning of this? Ano ibig sabihin nito? Ayan. Ibig sabihin nito, marahil ay, eto na, this is it. It's now time. Ang Santong Espiritu ay bumaba, ito na, nasa mga tao na, at it's the start of going out from Jerusalem to the ends of the earth. Ayan. Naalala ko na isang anniversary natin dito, may team tayo na about mission, going out to the ends of the earth. So far, kayo ay nakarating na rin sa end ng Burdubay. Di ba? Tatawid na lang tayo Deran So, alam ko meron kayong small group sa Burjuman side. Ayan. So, naka-end na kayo ng Dubai. Malapit na kayong tumoy doon. Pupuntang Deran na. Ang Emily po, hindi naman sa nagayabang ako sa inyo. Nakarating na kami sa Israel. Meron po kami maliit na group doon na nakaka 4 years na. Yun po ay bunga ng aming immersion nung kami po ay nagpunta roon. At isi-share ko nga sa inyo yung video na yun. Yun po ay video ng aming tour, ng aming tour guide. At makikita nyo kami roon. Para makapagpasikat din kami ng konti sa inyo. 3 kami. Kung tawagin po kami ng tour guide ay the 3Ps, 3 pastor. At pinakita namin niya doon yung mga lugar na pinuntahan namin, mga, of course, biblical sites. Ayan, we are in the Holy Land that time. We were in the Holy Land. Ayan, kakatuwa. So, kayo malapit na kami, naka-Israel, naka-Oman na kami. And of course, sa Pilipinas, yung dating quiet na Bisaya ay amin pong ini-infiltrate. Kanina po may meeting kami, nakarating na raw kami sa Dumaguete, bumili na kami ng lote para pagtuin ng church. Kasi po hindi kami nag-church sa mall, hindi kami nag-church sa sinihan. Bumibili po kami ng lote o nagtatayo talaga kami ng proper church na mayroong altar, mayroong open Bible, may candles. At makita nyo, kaya doon ang aming patakaran. Kaya kahit dito, kahit sa restaurant kami, kung saan mga nag-worship, nagagawa kami ng altar. Pangatapot, panghuli na, at late na rin, 8:30 na mga kapatid. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo po, kahit na nasaksihan ay walang halaga sa iba. Yan po ang karanasan ng mga nauna sa atin. Kahit na nakita nila, walang halaga. Bakit? 13, sabay-sabay po tayo. Ngunit may ilang nagsalita, nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Lasing lang ang mga yan. Actually, mga kapatid, ito po ay 30 verses. Dahil late na tayo, hanggang dito lang tayo muna. Ano po? Next time lang, pag inimbita niyo ulit ako, kung maiimbita pa. Full of wine, mga kapatid. Gliokus, memestomeno. Sila daw po ay nakainom lamang ng sweet wine. Pero talagang nakakalasing naman. Kahit na ito'y sweet wine, nakakalasing. Lasing lang ka mga yan. Kahit na malinaw po na ang nangyayari ay isang himala, para sa ilang naroon, sila daw po ay mga lasing lamang. Kakalungkot, di po ba? For the first time in the history of the world, I think, people who are gathered spoke in languages not known to them and made sense. Nagsasalita ng iba't ibang mga ginawa ng kababalang ginawa ng Diyos. Kahit na maaga pa na 9 a.m. pala mga kapatid, at bawal ang paglalasing, sinabi nila may mga pagtatawa na mga lasing lang sila. Imposible yung mga lasing nga naman kasi alas 9 pa lang ng umaga. Kahit po sa kultura doon, walang naglalasing na 9 a.m. unless na alcoholic siguro. Laging hapon hanggang gabi ang lasingan, mga kapatid. Ang mga tapong ito ay malinaw na malayo sa Diyos. Hindi nila naintindihan. They don't understand. They cannot see. They are blinded.
Kahit na mga deboto rin sa pananampalatayang Hudeo, sila po ay matatawag ng mga spiritually blind. Ayan. Binaliwala at pinagtawanan lang po nila ang isang himalang nasasayan nila. Pagtatapos mga kapatid, sa tanong po na papaano po ba naranasan ng mga nauna sa atin ang pangakong pagdating ng Espiritu Santo? Una, ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo po ay nagbigay sa mga alagad ng mahimalang makapagsalita gamit ang iba't ibang wika. Ito po ay paghahanda sa kanila sa isang napakamalagang gawain ng paghayo upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng sulok ng daigdig. Sa ngayon, ang bawat mananampalataya po ay nakakatanggap na ng Espiritu Santo ng panahon magsuko ng buhay kay Jesus. Amen po ba? Hindi na prerequisite na kailangan makakita ka ng ganito bago mo sabihin na nakatanggap ka ng Espiritu Santo. Sa pamagitan natin pananampalataya, we know and we believe na tayo ay nakatanggap ng Espiritu Santo the moment na ang Panginoong Hesus ay pinapasok natin sa ating puso, ay sinuko natin ang ating buhay sa Kanya. Alam mo? Lahat po tayo ng mga sumasampalataya ay templo na ngayon ng Espiritu Santo. Kaya tuwing tayo ay naglalasing ng ibang espiritu, hindi siya umalis. At huwag mo siyang hayaan umalis. Siya ay nagigrieve lamang. English pa, no? Siya po ay nagdaramdam. Na imbis na ang iyong sarili ay filled mo ng Holy Spirit, ikaw ay tumutuma ka dahil may birthday yan. Sinasamantala mo naman. Nakakaisang tagay pa lang iba, ikaw nakakalima na. Pagkakataon na ikato at occasional naman ng inuman. Kakahiya. Lakas po magpulutan. Tayong lahat ay templo ng Espiritu Santo at hindi dapat maging templo ng Espiritu ng alak at ng kung ano-anong mga Espiritu. Bukod sa Santong Espiritu. At lahat po tayo ay dapat na makabihagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Yan. Pangalawa, ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo ay nagpakita sa mga debotong Hudyo ng isang himala na nagdulot ng pagkamangha. Tayo po ay dapat na filled ng Holy Spirit. Ibig sabihin po ay kontrolado ng Espiritu Santo sa lahat ng sandali. Makita sa atin nawa ang kaloob at bunga niya. Yan. Alam niyo na yun. Alam niyo na, Galatians 5, 22-23. Ano po? Ang bunga ng Espiritu Santo at mga kaloob niya. At lahat tayo, from day one ng ating TFCCD, we know at we are sensitive sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Kanya-kanya mga gawain. Nag-umpisa sa patikim-tikim ng choir, and then it went up to be a full-blown church. May mga tumindig, kung ano-anong ministry. Noong panahon na yun, pinakamarami na nag-worship ministry, 70 people. 70 people. May babae pa dating audio sa tech. Nagbabalot nagro-roll yun ng wire. Babae. Hindi ko na matanda ang pangalan. Lupit, mga kapatid. Ang mga pagkain, hindi naman masyadong masasarap. Sige, luto na luto. Mga kaloob ng mga magaling magsipagluto. Matsatsaga magluto, hindi naman magagaling, pero matsatsaga magsipagluto. Kaloob din po yun. Kaya kahit di masarap, parang napakasarap na rin. Dahil niluto out of the goodness of their heart. Ayan, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Pangatlo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo kahit po na nakita ay walang halaga sa iba. Ito po yung totoo. We have to accept this reality. Sa ating paghahayo, mga kapatid, may mga makakatagpo tayong mga tao na walang pagpapahalaga sa mga spiritual na bagay. Nakatagpo na ba kayo ng ganon? Doon sa side ng Burjuman, sa inyong end of the earth ninyo, mga kapatid. Nakatagpo na ba kayo? Malayo na yung narating. Hindi ko kayo ni-insulto, pero malayo na yun. Pag nalakan nyo yun, naabot na kayo ng ilang oras to. Bago kayo makarte, wala dito. Ayan, mga kapatid. Ang paghayo, makakatagpo kayo ng mga tao katulad niyan. Walang pagpapahalaga sa spiritual na bagay. Posible pa na tayo po ay hamakin, kutiin at pagtawanan. Nasa atin po ang Espiritu Santo, tandaan natin yung mga kapatid. Ang makapangyarihan sa lahat ay nasa atin. At tayo ay nasa side ng Diyos. Kaya ano man ang mangyari, it's okay. Ano po? Sila po ang mga taong pinatigas ang puso dahil sa pagkalugmok sa mga kasalanan. Tandaan na lang natin yan. Gaya po na sabi ko sa anak ko, anak,
may driving license na po yung anak ko. Samantalang iba, inabot na 3 taon, 5 taon bago makakuha. Ang iba, sinawaan na, hindi na nga nag-take. Ang anak ko po, naka 2 months lang. Habang may mga regalong dumarating, dinadrive ko yung ilang beses sa Eco. May mga padating, anak, tingala ka lang at at least makapreno tayo pag may, alam niyo na, di ba? Sa biyaya ng Diyos, tapos ang school ng driving, nakapasa. Sabi ko, may mga tao ma-encounter ka sa daan kahit wala kang ginagawa masama, bubusinahan ka. Pal, mga masama sa daan. Yan they are full of garbage kako. Think about that kako. Think of them like full of garbage. Punong-puno ng mga bigat sa puso. That's why they drive like that. At gusto ka idamay. Kaya hayaan mo sila. Ganon din po ito mga taong ito mga kapatid. Pwede tayong hamakin, kutyain, at pagtawanan. Nasa atin ang Espiritu Santo, makapangyarihan, at ang mga puso nila ay pinatigas ng mga kasalanan. Ito po yun. Pagpatuloy po natin ang pagpapahayag ng mabuting balita at hayaan ang resulta sa kapangyarihan ng Diyos na tutulong sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, tayo po yung manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Tunay na ang inyong po mga salita ay katulad ng espada, magkabilay talim. Nais po namin masugatan ito para sa aming pagkatuto at sa aplikasyon na ito sa aming mga buhay Kristiyano. Salamat po, Lord. At nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mga pagkakataong nito, sama-sama, nagbubulay-bulay sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo in response to the message po this evening. Awitan po natin ng Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan paawitan pa rin. O Diyos, sa kabutihan mo, nalulirito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan na po, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo.
kay ultimo. Tayo pong lahat ay makaupo na. Habang tayo po ay dumarako sa hapag ng Panginoon, tayo po ay sabay-sabay na alalahanin na ang parehong Espiritu Santo na bumaba nung araw ng Pentecostes ay siya ring nagbuklod sa Iglesia ni Cristo bilang isang katawan. Kaya po sa ating pong paglapit sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang hapag, hindi po tayo lumalapit dahil tayo ay karapat-dapat sa ating mga sarili. Lumalapit po tayo dahil si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At dito po natin makikita na as we come to the table, ang paalala ni Apostol Pablo ay ating siyasatin ang ating mga sarili. Tingnan po natin kung tayo po ay may mga daladalang kabigatan o kasalanan na dapat nating ikumpisal sa Panginoon. Lumapit tayo sa kanyang banal na hapag ng may pagsisisi. At kung tayo po ay nanlalamig sa ating pananampalataya, yung ating puso ay lumayo na sa Panginoon, ito yung pagkakataon upang tayo ay humingi sa Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na bigyan tayo ng panibagong sigla na ang banal na Espiritu lamang ang magkakapagbigay sa atin. Kaya sa bawat isa sa atin na tunay na nagtitiwala kay Kristo sa ating kaligtasan, tayo po ay lumapit sa kanyang hapag ng may kagalakan at pananampalataya. Inaanyahan ko po ang mga elders ng iglesia sa harapan as we distribute the elements of the table. I take this bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's sin for your new covenant. Mga kapatid, habang tinatanggap po natin ang tinapay at ang saro, ating pong alalahanin na si Kristo ang ating kapayapaan, si Kristo ang ating kaligtasan, si Kristo ang ating buhay, at ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang mamuhay para sa Kanya. Kaya as we come to the table, lumapit po tayo ng may pasasalamat, ng may pagsamba, at ng may pananampalataya. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance.
not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. 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 I live in remembrance. For I received from the Lord, but I also delivered unto you. On the night that he was betrayed, he took the bread and he gave thanks and broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. In the same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Diyan ko po si Pastor PJ to lead us in prayer. Tayo po'y manalangin, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lubos na pag-ibig, dakilang pag-ibig sa amin, sa pagbibigay ng aming Panginoon na si Jesucristo, Panginoon, na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay para po sa aming Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong banal na Espiritu na inyong pinagkaloob sa bawat isang mananampalataya. At kami po Panginoon ay nabubuklod upang kayo ay sambahin at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Blessed Saturday evening po sa bawat isa. Can we just acknowledge everyone's presence? It's been a week and mukhang madami na po ang nakabalik from vacation. Napuno na natin almost ang chairs. Okay, so praise God po for His faithfulness. On this coming May 24th, ito po ang first anniversary ng ating Virgin Man Outreach. So we encourage po everyone na nakapag-invite before, nung starting pa lang tayo, ini-encourage po namin kayo na i-invite po natin sila ulit para naman maalala nila na naka 1 year na ang Virgin Man Outreach. And for few reminders po, few announcements, continuous pa rin po ang worship and prayer every Tuesday dito po sa DECC. And as well as tomorrow for our outreach sa Virgin Man, same time, 4 p.m. to 6 p.m. And for the discipleship class po, next Saturday, 5 p.m. to 6:30 sa baba po. Yun lang po. God bless everyone. To our pastoral prayer, we'd like to request Pastor Ricky's family sa unahan. Let us pray for them. So I request all the elders to come forward para po i-dedicate natin sila sa Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay of blessing sa kanila. Our Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts as we dedicate Pastor Ricky and his family sa iyo pong mga kamay. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo pong pagkakatawag sa kanila
sa itong sagradong paggawa na kung saan, O Diyos, sila po ay iyong tinawag to shepherd your people. Marami pong salamat sa kanila pong katapatan, sa kanila pong sakripisyo, sa kanila pong pag-ibig sa iyo at sa iyong iglesia. Tunay po, O Diyos, na patuloy niyo pong ibuhos ang iyo pong pagpapala sa kanila as they serve for the sake of Christ and His church. Lord, we pray that you would strengthen Pastor Ricky with your grace day by day. Fill him with his wisdom as he leads, courage as he preaches your word, humility as he serves, and holiness as he walks before you. May he remain faithful to the gospel, steadfast in trials, and joyful in the ministry that you have entrusted to him. We also lift up to you, Panginoon, ang kanyang pamilya. Surround them with your peace, protection, and unity. Guard their hearts from discouragement and weariness and the attacks of the enemy. Let their homes be a place of love and prayer and godliness and spiritual refreshment. May they grow together in Christ and become a testimony of your faithfulness to others. Father, provide for every need that they have. Spiritual man pito ito, O Diyos, emotional o physical and financial. Grant them good health and wisdom in every decision and strength for every season. May your favor rest upon them, and may they continually experience the joy of serving you together. Use Pastor Ricky and his family mightily for your kingdom. Through their lives, may many come to know Christ, believers be strengthened, and your church be built up for your glory alone. We dedicate them, O Lord, to you afresh today, trusting that He who called them is faithful and will surely sustain them. In the precious and powerful name of Jesus our Lord, we pray. Amen and amen. Pagpalain po kayo. Thank you po, Pastor. Patuloy po tayong manalangin. Our Heavenly Father, we praise you and we thank you sa araw na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo pong patuloy na paggawa at pagkilos sa aming mga buhay. Tunay po, O Diyos, na ikaw ay banal at makapangyarihan, karapat-dapat na sambahin ng lahat ng mga bansa at lahat ng wika. At kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Nagpapasalamat, O Diyos, sa dakilang kaloob ng iyong Espiritu Santo. Panginoon, tulad ng unang iglesia sa Jerusalem, inaamin namin na kami, O Diyos, ay mahina, kulang at walang magagawa kung wala ang kapangyarihan ng iyong Espiritu. Marami kaming gawain, marami kaming plano. Ngunit kung wala ang iyong banal na presensya, ang lahat ay magiging walang kahulugan at walang bunga. Ama namin, salamat sapagkat noong araw ng Pentecostes, iyong tinupad ang iyong pangako. Pinustos mo, O Diyos, ang iyong bayan ng Espiritu Santo upang ipahayag ang kadakilaan ni Kristo sa lahat ng tao. Salamat dahil hanggang ngayon, ang parehong Espiritu ang gumagawa sa iyong iglesia. Nagbibigay buhay, nagbibigay ng kabanalan, nagbibigay ng katapangan at kapangyarihan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Patawarin niyo nga kami, O Diyos, sa mga pagkakataong nanlalamig ang aming mga puso. Nagkakaroon kami ng nagiging kampante, O Diyos, ang aming mga sarili, lalo na sa kasalanan. At dumarating ang panahon na umaasa kami sa aming mga sariling kakayanan kaysa sa iyo. Linisin mo nga kami, O Diyos. Pasiglahin mo nga muli, O Panginoon, ang aming pananampalataya at ang aming pag-ibig kay Kristo Jesus. Espiritu Santo, aming Diyos, kumikilos ka sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo nga kami ng puso na nauuhaw sa iyong mga salita. Bigyan niyo kami ng kabanalan na may katapangan upang ipahayag si Kristo sa aming mga pamilya, sa aming mga trabaho, sa mga komunidad na kung saan itinalaga nyo ang bawat isa sa amin. Bigyan nyo nga kami, O Diyos, ng pagkakaisa bilang isang iglesia tungo sa pagtupad ng iyo pong kalooban sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng iyong iglesia. Ilayo nyo nga po ang bawat isa sa amin sa kapalalaulan ng mundong ito, sa pagkakahati-hati at sa makamundong pamumuhay. Panginoon, pinanalangin namin na kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos at gumawa sa iyong mga anak, that
You will continue, Lord, to sustain us as your people. Patuloy nyo kaming gabayan, O Diyos, na particularly we will be having that passion at desire to bring the gospel, especially sa mga hindi pa po nakakakilala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Father, buksan mo nga po ang kanilang mga puso upang makita nila ang kaluwalhatian ni Kristo at tanggapin ang biyaya ng kaligtasan. Tunay nga po ang lahat ng papuri at karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At ngayon mga kapatid, nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makapangyarihang pakikisama ng Espiritu Santo ay siyang sumainyo ngayon at magpakailanman. Lumakad kayo sa kapangyarihan ng Espiritu, ipahayag niyo ang kadakilaan ni Kristo, at mamuhay kayo bilang mga saksi ng kanyang biyaya hanggang siya'y muling dumating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon.